So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So at this moment of time mga kamanok, sasagot ulit tayo ng ating mga katanungan sa comment section. At nakakatuwa, ang dami na namang nagtatanong and hopefully may mga tanong tayo dyan na medyo kakaibang pag-usapan. Parang medyo nandun yung excitement ng pagsagot natin. Pero mga kamanok, bago po tayo magsimula sa mga katanungan na inyong itinatanong sa akin, isa lang palagi ang aking hinihiling if ever na nakakatulong po yung mga advice, yung mga recommendations na aking ibinibigay sa inyo, na aking isinasagot sa inyo. Huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng mga sarili niyong katanungan kung halimbawang may naiisip po kayo tungkol sa pagmamanok, kung kayo man ay merong mga agam-agam pagdating sa pagmamanok. Welcome po kayo na ilagay dyan sa comment section. Magiging open-minded po ako sa bawat katanungan basta tungkol po sa pagmamanok na inyong itatanong sa akin. Kaya mga kamanok, kung nakapag-subscribe na po kayo, nakapag-like at nakapagtanong na po kayo dyan sa ibaba, maraming salamat po and possible. Bukas na bukas din po atin po itong masasagot. Okay? Ganyan po tayo kabilis. Kasi nga po, priority ko po kayong masagot kaagad at matulungan. Okay? So, ang una po nating katanungan ay galing kay JM Place. Ayan, so JM Place, ito yung katanungan mo almost 5 minutes ago lang ito. So, talagang umuusok-usok pa to. Idol, bakit yung mga manok ko hindi na bumulto ang katawan kahit ang ganda ng patoka ko? Nagamit na po ako ng Aminoplex. Okay, nag-Jackie Oats na ako, pero ayaw pa ding bumulto ang katawan. Naka 1 day 1 eat na din po ako, idol. Ano po kaya ang masasuggest mo, idol? Sana mapansin mo. Salamat and God bless. Okay? So, maayos po talagang vitamina at pakain ang ibinibigay mo. Fermented Jackie Oats. So, make sure hindi nakalagay dito kung fermented ba itong Jackie Oats mo kasi sabi mo lang dito, nagbibigay ka lang ng Super Aminoplex at Jackie Oats. So, make sure mga kamamay, mga kamanok na i-ferment nyo po ang Jackie Oats bago bigyan. Kasi po kung hindi nyo po ito i-ferment, kahit anong dami o kahit ganun na kayo katagal gumagamit ng Jackie Oats, mamamayat po talaga yan. Make sure fermented po ito kasi doon sa fermented process, doon po lumalabas yung mga vitamina, yung mga minerales, yung mga sustansya na kailangan ng katawan para bumulto. Pero kung hindi nyo fine-ferment, kabaliktaran ang mangyayari. Sa halip na bumulto, sa halip na gumanda ang katawan, mamamayat po ito, gagaan at ninipis. Bakit po mga kamanok? Kasi mataas po ito sa fiber. Wala pong kakayahan ang hindi fermented na Jackie Oats para pabukahin ang katawan. Lalo nang iimpis yan kasi wala pong natural amino acid. Wala pong natural vitamin B12. Wala pong natural probiotics na siyang sumisipsip ng napakarami na nutrients mula sa pagkain na binibigay mo. Si probiotics po ang sumisipsip. Kung wala pong probiotics ang pagkain ng inyong mga manok, hindi po tatalab yan sa katawan o hindi mang ganun kaganda ang pasok at absorb ng katawan doon sa sustansya ng pagkain. Ganyan po yun. Kaya maganda i-ferment muna ang Jackie Oats para po maganda ang pasok ng sustansya at bumulto yung mga yan. So yun po ang nakita ko, baka hindi fermented ang Jackie Oats na ginagamit mo. Okay? So maliwanag tayo dyan kamamay ha. So next question tayo. Okay, ito galing kay Anton Martinez. Kamamay, magandang gabi po. Almost 10 hours ago. Ayan. Sa sunod mo po na video is, ituro mo naman po kami sa iyong manukan kung pwede po. Salamat. Okay. So, sa mga gustong mag-tour sa aking manukan, sige, next time siguro So for this time, mga kamanok, yung mga katanungan nyo muna ang ating sasagutin. Yung request mo, Anton Martinez, sige, ituturo kita dito sa aking munting manukan. Although ilan lang namang piraso yung ating mga manok, pero syempre, sinisigurado po natin na doon sa mga iilang pirasong mga manok na yon, lahat po yan ay talagang may dahilan kung bakit nandyan. Ika nga itong ganito klaseng manok, bakit nandito to, bakit inaalagaan natin, may dahilan po yan. Okay? So, next video po ito para po meron nga po tayong content susunod. Next video, ituro ko po kayo para makita nyo rin po yung ating mga alaga. Even if mga lugon po sila ngayon. At this moment of time, ngayong pagkakataon na to, ano bang date ngayon? So, July, okay, buwan po ng July ngayon. So, naglulugo na po sila at kalimitan ng aking mga alaga dito, mga wala na pong buntot, nanlaglag na po yung balahibo and possible yung iba, mag-i-start na rin pong tumubo yun. Okay, anyway, gayon pa man, kung ano man yung makikita nyo dito sa aking munting bakuran,
So, pagpasensyahan nyo na po kasi po hindi po sila maganda ngayon. So, next question tayo mga kamanok. Ito naman galing kay Ronnie Bongcales. Ayan, so boss, matanong lang po, backyard breeder lang po ako. Paano po ba gamutin ang manok na nakatwist ang leeg, parang nakabaliktad ang leeg? Salamat po. Sana masagot from Bohol. Ayan, so ang layo ni Idol from Bohol. So yung mga leeg po ng inyong mga manok kapag nagtutwist, possible yan po ay nakakain ng mga decay o yung mga nabubulok na patay na palaka, patay na insekto, ganun, parang food poisoning po ang nangyayari. Pero makikita nyo, sa umpisa, mapaparalyze po yung kanilang mga legs, mga binti. Okay, kalimitan po na nangyayari itong ganitong klaseng limberneck sa mga naka-range po nating mga manok. Kasi sila po yung may access sa ranging para maghanap ng kanilang pagkain, kulisap, okay, kung ano mong po pwedeng tukain dyan, yung mga minerals, naturals. Sabi nga nila, yung mga masusustansyang minerals dyan sa ranging, hindi po yan nakikita ng ating mga mata. Wala pong patuka ang maaaring pumantay o kahit pumantay man lang, kahit hindi na humigit wala pong patuka ang maaaring pumantay doon sa natural nutrients na kinakain ng ating mga manok sa ranging. So although, naghahanap nga sila ng pagkain, minsan nakakain po talaga nila yung mga poisonous na pagkain, gaya nga ng mga patay na na palaka, na gano'n naman talaga sa habitat nila sa talagang ranging nila, hindi may iwasan yan. So anong dapat gawin? Magbigay po kayo ng Yakult na may konting asin. Ibigay niyo po yan, ipainom niyo po. Kung hindi uminom, kumuha po kayo ng syringe, inyo pong idirekta na po sa bibig ng manok. Okay, araw-araw po bigyan niyo po para po ma-flush out yung mga toxins na kanyang nakain. Okay? So para po mailabas at syempre malagyan ng good bacteria ng loob ng katawan at makarecover po yung ating mga manok. Okay? So maliwanag po tayo mga kamanok dito. Ano? So next question po tayo. Okay, ito naman galing kay Erning Braga. Good day, Idol. Tanong ko lang po. Okay, sana po masagot. Yung aking pong manok, okay, nagkaroon po siya ng problema dun sa likod na bahagi niya. Okay, sa paikot po nung nilalabasan ng dumi ng manok. Ano po ang magandang gamot doon at bakit po nagkasugat yon? Salamat po at sana po masagot nyo. Erning Braga po ito ng Antipolo City. Okay, yung pong pinakalabasan ng dumi ng manok, nagkasugat daw po ito. Possible may problema po sa intestine ng manok. Okay, hindi po maganda yung good bacteria doon. Nai-stack up po yung mga bad bacteria tapos yung dumi po ng manok, nai-stack up po doon sa labasan ng dumi. Okay, ngayon, pag nai-stack up po doon, nagkakaroon po ng infection. Kaya po nagkakasugat. Ano pong dapat gawin? Magbigay po kayo ng sulfar. Okay, kasi ang sulfar po ay makakatulong sa intestinal problem ng inyong mga manok. Then, lagi nyo pong linisin yung hulihang bahagi ng manok, yung pinaka-nilalabasan ng dumi. Tapos, lagyan nyo po, upahidan nyo po ng zero mite. So, sa ganung paraan mga kamamay, hindi po mamumugad yung mga bakterya dyan. At pag hindi po namugad, matutuyo po yung pinakasugat, then magiging healthy po ulit yung manok. Hindi po ulit sila mai-stress kapag kaganon. Kaya magandang gawin dyan mga kamamay, magbigay ng sulfar, then yung tablet na po ang ibigay ninyo, then linisin nyo po, maganda, paliguan nyo muna, then linisin nyo po yung hulihang bahagi, then pahidan nyo po ng zero mite. Gawin nyo po yun araw-araw, i-check nyo po. Pag nakakakita kayo ng dumi, linisin nyo po, pahid ng zero mite. Alright? So maliwanag tayo mga kamanok ha? So last question muna po tayo, ano? Ito mga kamanok, galing kay Jer Morales. Ayan, so parang babago natin tong commentator. Kapag ba nagbigay ka ng Jackie Oats na hindi binabad sa tubig, pangit ba ang resulta sa manok? Okay? So Jackie Oats talaga ang ating panghuling katanungan. Okay, so ito palagi ko sinasabi sa inyo, yung Jackie Oats po natin, kung hindi nyo rin lang ito ibababad sa inyong sa inyong tubig o sa inyong mga mineral water dyan bago nyo ibigay sa inyong mga alaga, advice ko na wag nyo na pong gamitin. Okay, kamanok, bakit naman? Jackie Oats din naman yun, di ba? Jackie Oats yun, pero hindi nyo po kasi nalalaman pa yung benepisyo na makukuha ng inyong mga alaga sa fermentation.
Yung fermentation po mga kamanok, yun po ang hinahabol natin pagdating sa Jackie Oats. Hindi po yung literal na Jackie Oats, yung fermentation. Kasi dun sa fermentation ng Jackie Oats, dun lumalabas ang lahat ng kailangan ng manok para mag-benefits, para gumanda ang katawan. Okay, kasi kung Jackie Oats lang, pagkabili nyo, halo agad sa pagkain, sa kanyo ibibigay, kabaliktaran ang makukuha ninyo. Kabaliktaran ang mangyayari sa inyong mga alaga na sa halip bumulto, iimpis yan, mamamayat yan, at baka pati kayo ma-stress. Kaya hanggat maaari mga kamamayan po, pag gusto nyo gumamit ng Jackie Oats, make sure i-ferment po ninyo, ibabad muna ng 7 araw sa tubig, at saka nyo po unti-unting ihalo sa pagkain ng inyong mga alaga. So advice ko po, 10% ang dami, ang halo para hindi po mapasobra. So ganun lang po mga kamanok kasimple. So, mga kamanok, sa mga nakagusto po ng ganitong klase ng content, ganitong klase ng usapan pagdating sa pagmamanok, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. So, mga kamanok, gusto ko pa pong makarinig sa inyo ng mas maraming katanungan at aasahan ko po yan sa susunod na video natin. So, ano pang hinihintay nyo, mag-comment na kayo sa ibaba at para meron tayong mai-content, mai-topic sa susunod na video natin bukas. So, see you for our next vlog. Sana po nasagot ko ang inyong mga katanungan. Mahal ko po kayo mga kamamay. Paalam.